Narito na ang programang Kastigadora Master Jenny. Dito lamang sa himpilan ng CCN News, Filipino News, makakapakinggan tuwing araw ng Huwebes at Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Master Jenny, maaasahan sumbungan ng bayan. Siguraduhin mo lamang na ang inyong mga dokumento at testigo ay inyong kasama. Magsumbong sa Kastigadora Master Jenny, sumbong. Magandang hapon po sa inyo lahat. Narito po tayo sa programang Kastigadora Aksyon Agad. Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito ang Kastigadora Aksyon Agad at si Mads Pangulima. Siyempre ang ating executive producer master, mukhang nakakalimutan mo, nasa Mindanao. Ka-announce ko lang kahapon yan eh. Kaya baka kala mo... Kasi nadidinig niya. Oo, nadidinig mo. Kasi sabi niya, Kasi- announce mo rin na nandiyan. Yes, kasi nakikita kasi sa monitor natin na parang tinitingnan mo, wala namang Mads Pangulima dyan. Ang ating kaagapay ngayon, ang ating chairman ng PSDAB na si Mr. Joby Cordoba. Talagang, syempre, nahanyan din si Andrade, no? Ang bago nating technician na talagang walang takot, walang gulat, na talagang binigyan talaga ng authorize ang ating magaling at mahusay na executive producer na si Mads Pangulima. O, ayan niya si Lalulin, layo ni Andrade. Layunin, Pasensya ka na, Andrade. paring Andrade, dahil bago ka pa lang talaga sa amin eh. Well, dumako tayo sa ating, ang araw po natin ngayon ay araw ng Huwebes. At yan po ay talagang, natin na yun, ay ba? Hulyo 20. Eh, talagang nagpapasalamat tayo sa ating magiting na Konsehal San Miguel na talagang bumawati siya sa ating programang Kastigadora Aksyon Agad na talagang may numonitor nga na niya pero hindi siya nag-comment to na Master Jen sa tinatanong kong sanitation na kung sino man yung Marlon na taga-sanitation yung pinaka-hepe, hindi pa siya nagko-comment dyan eh, malamang eh siguro pag talagang, sir, i-confirm mo naman ako sa Facebook para namomonitor din kita kung bukas ka o hindi. At least nalalaman sana yung mga kaganapan kung na-i-report po sa amin yung mga nagagawa. Ano ba yung ordinansang naipasa nyo na? Nakita ko nga doon sa litrato, no? Nakasama niya si Konsehal Mariano at saka si Konsehal Rojas. Alam mo naman, palagpasan ng batas si Konsehal San Miguel, talagang pakikinabangan talaga ng buong nakaupo sa booth? Oo, parang si Vice Governor, yung nag-meeting tayo. yes, na nakaupo talaga doon sa, at siya yung nagpupukpok ng silent. Ay. Oo, Siya ang first. yes, at Diba? saka mga kababayan, binabati po natin ang mga taga-California, ang taga-Sacramento, California, ang pamilya Ledesma Omega, na talagang walang sawa at talagang nakamonitor lagi sa ating programang Kastigadora Aksyon Agad, na sa umuno po yan ay Giovanni Ledesma. Yan yung mga kamag-anakan niya ng ating provincial director at tagapagsalita nga po ng Maharlikas Recovery Team na si Caboy Omega, na kahapon, Master Jen, nasa payatas ang ating kasamang si Caboy, na kung saan nga ay nagkaroon siya ng orientation dyan sa mga tao dyan sa payatas, na kung saan malamang kasama niya ang Pacheco Brothers at saka syempre si Reyna Pino. Kasi tumawag sa akin. Oo, pasensya ka na, hindi namin nasagot dahil tayo ay... Busy tayo. Oo, at tayo may tinulungan na isang ating kasama, no? Siyempre, happy listening po dyan sa Real Quezon, dyan po sa Barangay Kasusoyo, sa umuno po ng kanilang presidente na si Felipe Baile. At syempre si Mr. Dominador, talagang nakamonitor po yan sa ating programang Kastigadora. Syempre, papakita natin uli yung ikatatlong bahagi nga ng pakikipagpanayam natin kay Mr. Domingo at sa isang mga members po ng kanilang samahan na kung saan nga po ay kailangan nga ay talagang masakop na nga nilang Master Jen yung 2 hektarya. Correct. Diyan sa Barangay Kasusoyo, diyan sa Real Quezon, na kung saan nga yung samahan po yan ng mga mangingisda na talagang ang naiiwan na lang talaga dyan si Mr. Baile, si Dominador, yung ibang mga kasapi nila talagang nagbubuklod-buklod sila. Dapat talagang pag-usapan nyo na, nasakupin nyo na para mapaalis nyo na yung talagang kumukuha. Yun ang aangkin ng inyong lupa, yung isang malaking dambuhalang land grabber dyan. Patuloy po kayo nga sumubaybay sa aming programang Kastigadora Aksyon Agad dahil dito po sa aming programa, mga mahalagang impormasyon po ang inyong makakalap. Siyempre, ang nalalapit ka po ang sona ng ating Pangulong Duterte ngayong Hulyo 24, sa Lunes po yan. At talagang inaabangan po ng sambayan ng Pilipino yung magiging hatol po ng bayan kung ano nga po pa talagang natapos at nagawa ng ating Pangulong Duterte. Mapalad yata tayo, Master Jim,
sa pamamagitan po ng Maharlika Recovery Team at syempre ang Acompiado Real Estate na si Daniel Pranyesa, mukhang magiging kabahagi tayo ng nasabing SONA. Yan. Dahil personal Naimbitahan tayo, yan. Yes, syempre Tayo dahil magko-cover. na tayo ang media affair ng Maharlikas, natural kasama tayo yan sa nasabing SONA, no? Lahat nga naka-uniform nga daw ng berde. Na talagang malamang pag talagang papalarin tayong makadaubang palad natin ang ating mahal na Pangulong Duterte, malaking karangalan po yan na ang isang taga-leader at isang ama ng isang bansa ay makaharap ng individual man o sabi mo mga nasa larangan din ng pamamahayag, isang malaking karangalan po na makaharap ang tinagurian pong talagang ama ng bansang Pilipinas. Kaya nga 'di ba, ang Pilipinas dapat maharlika yan dahil Oo nga. nga Kaya nga perlas yan ng talaga, silangan. alam ko sa history niyan, maharlika talaga. Kaya nga ang team song nga ng Acompiado Real Estate, ako ay Pilipino, na kung Yan. sa ang dugoy maharlika. Kaya nga ang mga maharlika talagang kumakalap po yan sa Luzon, Visayas at Mindanao, ang ating mga kababayan na talagang nais magkaroon talaga ng malinis na titulo na talagang yun nga, panawagan na huwag bibili kapag rights lang, Kaya nga yung humingi nga ng tulong sa amin na nagkakagulo sila sa dalawang lote na yan na parehas naman silang walang Oo, pag-aari. pareho walang mga Isang titulo at Yan. saka isang rights lang. Nakakaloka, alam nyo, nagpapatayan kayo, nagkakagulo kayo dyan, wala naman kayong pare-parehas sa karapatan. Well, ayon nga po sa tagapagsalita nga po na si Caboy Omega, ang batasan at payatas, ang nakalagay nga po sa LRA, yung 1134, ay dyan po yan sa Nueva Ecija. Ibig sabihin, Pinahawak nila. kung nakabili kayo ng lupa dito, hindi po yan batasan o payatas, dyan po yan sa Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija dapat. Kaya lang yan, talagang tamang nakalagay po yan sa LRA. Kaya kayo po mga kababayan, maging mapagmasid po kayo, Huwag po kayong basa-basa bibili ng right, dahil mura, o kapitbahay nyo, ibinenta sa inyo. Aba, kailangan makasiguro po kayo, kayo sa LRA, tingnan po yung decree number, para po makasiguro kayo na binibili nyo. Baka ang binibili nyo sa Mindanao yan Hindi nyo alam, yung palang nasasakupan ninyo sa Marawi po yan. Pagdating ng Mindanao, peki pa rin. Peki pala, yung pala, babalikan na naman ng Maynila, yung pala, Novaliches naman yan. Alam nyo, marami po talagang mga sanga-sangang dyan sa lupa, kaya nga para hindi kayo maligaw, importante po yung nagtatanong kayo, maaari po kayong dumulog sa aming tanggapan, sa Castigadora Action lang, kada lagi po ninyo napapanood dito po sa CCA News, Filipino News, Channel TV, nakalagay naman po yan sa pag nagko-commercial po ang aming programa, yung aming mga telepono, kung sa ang website, sa FB po, para po kayo makapagbigay po ng mga mahalagang impormasyon na talagang maaari kayo magtanong at mailapit po namin kayo sa tagapagsalita nga po ng Maharlikas na si Caboy Omega na makasasagot at makatutulong po sa problema ninyo dyan po sa malinis na titulo. Happy listening po sa Pakistan, sa India, sa Switzerland, sa New Zealand, sa Japan, sa Nagoya, Tokyo, sa Seoul po, sa Korea, sa Busan, Korea. Yan po yung mga OFW na talaga nakamonitor po sa atin, sa Dubai, sa Saudi, sa Hong Kong, yung mga Filipino community po dyan na mag-iimbita po sa inyong lingkod para po sila ma-interview dyan kung ano na po ang kaganapan ng mga Pilipino, mga OFW po dyan sa Hong Kong, yung mga Filipino community po dyan. Syempre, ang ating po programa nga Castigadora ay hindi lang naman po napapanood sa Luzon, Visayas at Mindanao. Syempre, maging ibang palig po ng mundo ay talagang kahit hindi nga nila naiintindihan, katulad nga lang sa India, sa Pakistan, sa Pakiswar, talagang may mga nakamonitor po dyan. Dahil, kumbaga, nakikita nila yung ating programa na sabi nga nila interesante nga dahil yung mga comment nila doon sa kanilang yung aming programa ay talagang nakatutulong sa kanila. Meron sila mga asa-asawang mga Pilipina na nakapanood ng aming programa. Kaya nalalaman nila na yung mga nagaganap nga po dito sa Pilipinas, yung bagong Pangulo, yung pagkakaroon nga po ng gera dyan sa Marawi City, nagkaroon nga po ng lindol dyan sa Ormoc, sa Leyte, na kung saan nga yung mga kababayan nila dyan, mga kamag-anakan, nalalaman nila yung mga kaganapan, yung mga nangyayari. Alam niyo naman ang ating Pangulong Duterte, talagang nakarating nga sa iba't ibang bansa, katulad na lang yan sa Taiwan, sa Thailand, kumbaga nakikipag-ugnayan ng ating Pangulo para magkaroon tayo ng mga sabi natin pag-uugnay-ugnay, reunite nga, although nga ang ibang bansa ay talagang willing naman talagang sumuporta at magbigay ng pinansyal na tulong, ay tinatanggap naman ang ating Pangulo yan. Yun nga lang, sa kanyang kautosan nga, na ang Amerika nga hindi maaaring makialam nga na nagaganap ng gera dyan sa Marawi, pagkus maaari silang tumulong sa pagkain, sa mga nasakta na mga kababayan natin na kumbaga sabihin natin parang guardian angel sila.
Malaking bagay nga po no na ang ating Pangulo ay talagang kinakalinga niya, hindi lang talaga yung kapulisan dahil nakikita naman, sabi nga nila, ang kasundaluhan at kapulisan ang bayani nga po ng ating bansa. Totoo po yan, talagang yan ang bayani, kaya lang nga po ay kung minsan talagang may mga tiwali talagang mga opisyal ng gobyerno na hindi na talaga natin maiiwasan yan. Pero sinisikap po ng ating Pangulong Duterte na mabuti po ang ating bansa para po sa ikatataguyod po ng kabuhayan nga po ng mga Pilipino na hindi na kailangan silang mga ibang bansa. Nakita nyo sa website nga po ng ating Pangulo, no, yung mga Pilipina na inaabuso nga po dyan sa Middle East, na nakikita niya kung paano abusuin ng mga Arabo. Kaya naaawa rin ng ating Pangulo, kaya sinisikap po ng ating Pangulo na mabigyan tayo ng magandang trabaho dito sa Pilipinas. Hindi na po natin kailangan na lumabas ng bansa. Kaya sa mga kumukundi na sa ating Pangulo, siguro pag-isip-isipan nyo dahil lahat naman na nagiging Pangulo ay nangangako. Pero ito, nangangako, pero tinutupad naman po unti-unti. Alalahanin po ninyo, hindi lang naman po isang problema ang pinahaharap ng ating Pangulo. Napakarami po niya, parang puluyan ng atang Pilipinas, ano? Yung Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya siguro po sa mga kritiko niya, bago tayo magkundi na, tingnan din muna natin yung mga mabubuting nagawa niya. Hindi lang yung mga pagkakamali. Sabi nga ng dating Pangulo, dati na nakita ko na may pinakita siyang isang malinis sa papel, nakalagay yung isang tuldok na itim. Sa dami nga naman ang ginawa niyang kabutihan, nakita lang yung isang tuldok na yun, napakarumi na niya sa palingin ng ibang mamamayan. Happy listening po no, sa ating magaling na gobernador nga po ng Rizal, no, si Rebecca Nini Inalis, na talagang busy-busy ang ating gobernadora dahil ito pong August ay magkakaroon nga po siya ng mga exhibit, ano, yung painting nga po, maging ang ating mayor po ng Antipolo City na si Jun Inares, na talagang marami din mga proyekto dyan sa bayan ng Antipolo. Kaya pag nadadalaw nga ang inyong likod dahil ang PSDAB o ang Peace Security Democracy Alliance Volunteers Brigade, karamihan po ng kanyang mga tao dyan ay PSD po. Ayan po yung nanggaling po sa aming chairman. Maging government. Yes, galing po yan sa aming chairman Joby Cordoba na talagang yung mga naghahanap ng trabaho, walang trabaho, humihingi ng financial or medical assistant. Talagang hinahatid po talaga ng ating chairman Joby Cordoba ang ating mga membro para sila'y matulungan. Ayan naman po yung wag magtatampo yung ibang hindi pa napapatawag para sa kanilang trabaho. Yan po yung depende sa inyong skills. Kasi meron kaming naipasok dyan na singer lang ang alam. Siguro, naisip siguro ng ating Office of the Governor, pagkanta lang ang alam nito, Ilang araw lang. baka mamaya walang gawin ito kung saan ko ipasok to, kung hindi kumanta lang kumanta. Diba? Siyempre, at saka hindi, dapat din kayo, depende po yan sa skills ninyo. Huwag po kayong magtatampo kasi meron nagpapapasok sa atin dyan, ayun nga, kanta lang ang alam niya, gusto niya sa opisina daw siya. Paano ka mapupunta sa opisina? Puro pag-awit lang, makakapag-details ka ba, makakapag-encode ka ba sa computer ng mga attendance, ng halimbawa, yung kakailanganin nyo, dapat titingnan nyo po yan sa skills nyo. Kaya lagi naman po pinapaliwanag po sa atin ni Chairman na pag pumipill up nga po kayo ng PSD, nag-aano po kayo ng resume ninyo, ilagay po ninyo yung mga dati ninyong hanap buhay, saan po kayo galing, kung pabrika ba, kung dapat ba kayong i-repair ng ating gobernador sa isang kumpanya, o kung talagang opisina po kayo, IT kayo, nakakailanganin po talaga yan sa mga, kung accountant ba talaga kayo, meron talaga kayong degree, kaya depende po yan. Kaya wag po niyo sabihin na hindi naman ako naipasok kasi ganito, ang tagal na, 1 taon na. Hindi po gano'n. Malamang wala pa pong napipisil na pwesto para sa inyo. Alam mo, ang PSDAB talagang hindi lang talaga siya nagpapalaganap ng kapayapaan sa Rizal. Ano? Kumbaga talagang tinatawag na bantay demokrasya nga. Hindi lang yan talagang kanyang tinatrabaho. Nakita mo, laging nasa MMDA yan, kasama si Atty. Rodel Quasay. Happy listening po sa MMDA Director na si Danilo Lim, na laging kasama nga ni Chairman Joby Cordoba, maging sa Atty. Quasay, meron silang pinapollow up dyan, alam ko, message. Kung hindi trabaho yan, malamang meron talagang project na iaano sila kay Danilo Lim, kasi alam mo naman si Danilo Lim na talagang ka-guardian niya ni guardian ni Joe Cordoba yan kaya yan ang pinaka-amo niya. Kumbaga parang pinapasyalan niya, alam mo naman ang ating chairman, saan man panig ng Pilipinas, talagang siya kakilala, sabi nga niya, kaibigan ng mahirap, lalo na kung mayaman. Sabi niya, subok sa krisis, takot kay misis. Yan, tipok-pok. Babalik po ang ating proklamang kasigdora sa ilang saglit lamang po.
bumabalik ang aming programang Kasagadora, Aksyon Agad. Ang oras po natin sa ganap na alas 2:15. Kaya tuloy-tuloy po tayo sa ating pagbabalita, no? Na kung saan nga naiwan ang inyong lingkod na ang bansang Pilipinas po ngayon ay talaga nakikita na po ang pagbabago. Kumbaga nakikita po ninyo na ang ating presidente ng Duterte na talagang nagsisikap na mapaunlad po ang bansang Pilipinas. Well, makikita po ninyo sa sa monitor mamaya o sa video na yung pakikipanayan po, yung ikatatlong bahagi nga po ng pakikipagpanayan po natin sa mga membro po ng Samahan ng Mangingisda o ang Maharlikans Real Chapter po, Real Quezon Chapter, na kung saan nga po ay dinaluhan po ng inyong lingkod yung nakaraang linggo upang nga po matulungan nga po sila sa pamamagitan nga po ng Maharlikans Recovery Team sa pamumuno po ng tagapagsalita na si Cowboy Omega na ipapaliwanag nga po dyan, nag-orient nga po dyan si Cowboy Omega tungkol sa mga mangingisda na talagang sakupin na nga naman nila yung 2 hektarya. Para nga naman yung mga land grabber na yan na nagnanais na kunin yung kanilang, na yung parang sa kanila ay talagang mawala na ng tuluyan dyan. Alam mo naman, sabi nga ni Cowboy, napakatibay ng inyong mga dokumentong hawak kumpara sa kanila ng mga walayan. Sabi nga nila, mahirap man kayo sa paningin nila o mangmang kayo o hampas lupa sa paningin nila, pero yung hawak po ninyong dokumento, hindi po pwedeng sabihin natin na tawaran ng kahit na sino dahil yan po ay talagang mabigat, matibay at talagang yan po ang magsasalba po sa inyong pamilya. Sabi nga, sisuning lang ang kita ninyo. Pwede kung sisuning lang, dapat pag-ipunan po talaga ninyo yung inyong lote dahil yan, syempre, lalo sa probinsya, alam mo, ang trabaho niya, kung anakan ng anakan, pagkakataon po ninyo to. Para kung sakaling mawala man kayo sa mundong ibabaw, yung maiiwanan po ninyong anak, meron man na namang gusto na namang magharas, meron na siyang ipapakitang dokumento na kumbaga hahalin-salin yan, kumbaga pasalin-salin lang inyong henerasyon yan hanggang sa talagang maubos na talaga yung puno ng Luzon, Visayas at Mindanao. Napaka-importante yan, Mr. Baile, Mr. Dominador, pag-usapan po yan, Di Cariñas at saka Baile, dahil kayo talaga yung pinaka samahan ng mga mangingisda. Kausapin nyo po, magbalik monthly due po kayo para po yan sa samahan po ninyo, lalo nga po kayo, nalalapit ang tag-ulan, hanggat mali, sinuswerte pa kayo dahil puro kulimlim lang ang nakita natin sa weather update po ngayon, mahalaga pa rin yung mga kubo-kubo nila. Oo, dapat talagang yan ang paghandaan na po ninyo. Sabi nga, alam niyo mga langgam, kapag talagang ganyan makikita nilang may alaw, wala silang ginawa kung di maganap ng makakain. Kaya pag nagtag-ulan, talagang nasa loob sila ng kanilang tahanan at talagang namumuhay ng payapa, kain tulog lang hanggang sa sumibol na naman ng haring araw para sa panibago na naman po nilang pakikipagsapalaran sa buhay. Happy listening po dyan sa 2 traffic enforcement ng barangay Ampitulod na sila Oligario at saka si may sasakyan tayo na. Oo, may sasakyan kasi kami kaya alam po inaabangan tayo ni Oligario talagang tumawag yan. Tumawag, hindi ka naman namin nasagot dahil nasa meeting kami. Halinawa nga kung sakaling magkita tayo ngayon, meron ka ng magandang balita. Kami naman talagang hanggang sa kasalukuyan willing pa rin naman mag-antay, magkaroon ng negosasyon para dyan sa nirereklamo nga yan sa durable subdivision, yung isang irresponsableng tao na nagninegosyo ng illegal na LPG. Kaya po kayo mga kababayan, dapat po pag-isip-isipan po ninyo bago po talaga kayo magnegosyo. Lalo nga po ngayon, may bagong ipinasala nga po ang Senado, nasa pamumuno po na Senator Sani Angara na nakalagay dyan sa Magna Carta niya na 9501 na sinasabi nga ito ay naipasa na yung 2nd linggo nga po ng Hulyo na sinasabi nga anumang negosyo, sari-sari store o kaya naman yung tricycle driver o mga karinderya, hindi na po kayo maaari magbayad pa ng sabi na bubuwi sampa dahil para nga naman yung kunting kita ninyo, mapalago pa ninyo. Ngayon, palaging restaurant yan, master jet, naturalmente, kailangan mo na talaga bumayad ng talagang ng tax para naman sa ating financial ng ating gobyerno, Siyempre, yun nga masakit, master jet, nagbabayad nga ng mga buwis ang ating mga kababayan. Ito naman mga pinapasahulan sa gobyerno, talagang mga walang hapas na irresponsable sa kanilang tungkulin. Yun nga masakit kaya nga nakakalungkot na nagbabayad ng buwis ang ating mga kababayan, pero itong mga irresponsableng nasa gobyerno ay winawaldas lang ang pondo nga po ng ating pamahalaan. Kaya nga nililinis ng ating Pangulo yan, pero may mga iilan pa rin na talagang
ay talagang sobrang sabihin lang natin, mga manhid na talaga to talagang ginagawa pa rin nila katulad yung nahuli nga sa BIR, nakita mo naman 300,000 ang nakuha sa kanya kitang-kita. Dahil nga yung kumbaga parang siguro hindi mo na mapadala ng sulat ng BIR, kunwari, niremedyo siguro ng isa sa mga officers na to na bigyan mo muna ako na sabing ganyang halaga, ako lalakad sa loob. Alam mo yan talaga, napaka-importante po talaga mga kababayan na talagang sinusulit po natin. Kaya makikita po nyo sa ibang dako po ng ibang bansa, na sila po talaga, lahat po ng kilo sila may bayad o yung pagkatapon ng basura, talagang inuubli. Kasi naman sila, nakikita kasi nila, nakikita nila yung mga transportation, nakita mo, nagkakagulo ngayon ng yung jeepney, may sinasabi nga nilang papalitan na nga naman yung jeep, na syempre nagkakagulo sila, paano mo nga naman papalitan ng isang operator, merong venting jeep, merong kumbaga talagang mahabang proseso, pero syempre, kung talagang yan lang hinatol lang nga talaga at yan ay ipapatupad na, wala naman talaga tayong magagawa, sunod na lang talaga tayo. Dahil yan ang sabi nga, nasa sa batas yan Alam mo, ang sumusunod sa batas ay hindi naliligaw sa batas. Kamakailan lang message yan, yung ito talagang panawagan sa mga LTFRB, talagang yung mga biyahe talaga ng Montalban, ng Antipolo, Cogo. Alam nyo, dapat talaga yung katulad yung na-aksidente, nakita nyo yung alas 5 ng madaling araw, na talagang sa sobrang lakas nga naman, sa sobrang bilis, lakas ng radyo, hindi na niya na-control yung pinakamanibela, nag-lock na, marami po ang dami pong nasaktan. Alam mo, nagpapatunay yung isang na-aksidente doon, doon, napakabilis daw ng driver, nakikipag-ulo. Abay, totoo po yan. Dahil ang mga biyaheng sa Montalban, mga sa Rizal, na talagang napakabibilis po talaga. Na nakikipagkakala mo, car racer yung talagang dinadaanan nila, nakikipagpatintero sila sa kamatayan Kaya yun nga ang naging dahilan. Kapag nagkaroon nga ng malaking problema, sasabihin nila, hindi naman ganun kabilis. Natural. Sino ba naman ang magnanakaw ng umamin? Alam nyo, yan talaga dapat tanggalan. Alam nyo, sa Amerika, may speed limit po talaga dyan. Kahit na nga ang sabi mong sasakyan mo, Ferrari, kaya sabi mong tumatakbo ng 80 o 60 bilis yan. Pero sinusunod talaga nila yun, nakalagay sa road sign na ganito lang ang kilometer niyan, ito lang ang speed niyan. Kaya sila talagang doon, walang lumalabag sa batas. Siguro mabibilang na lamang sa mga daliri. Yung mga lumalabag sa batas, dito sa Pilipinas, lahat ng klaseng paglabag, lahat ng klaseng mga illegal na gawa, ginagawa nila. Kaya nga talagang ipinanganak na siguro ang ating Pangulong Duterte na talagang siya na talaga yung mag-aano sa bansang Pilipinas, mag-aahon sa kahirapan, sa mga talamak sa pagnanakaw, sa pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan, sa mga sabihin na lang natin ng panggagamit sa mga sa pondo ng taong bayan. Kaya nga ang ating Pangulo talagang siya ay talagang tinaguruan na warrior of the man, na sinasabi nga ng mga tag-ibang bansa na talagang itong Pangulong ito, bara-bara. Alam mo, yan nga nakakabilib sa Pangulo pag gusto niya, gusto niya. Pag ayaw niya, ayaw niya. Pag nagbikas ng salita yan, masa dyan, nakita mo yung dialogue nga niya na hindi na nga naman kailangan nakikita ng ibang tao yung kanyang mga ginagawa. Hayaan mo na nga ng purihin siya, makita ng ibang tao. At yun nga, sinasabi niya, hindi niya inaangkin yung posisyon niya. Anong sabi niya? Ako'y presidente nyo lang. Pero ako rin ay taong tulad nyo na tayo'y pantay-pantay. Alam mo, pag ganyan ang Pangulo, marinig mo, makikita mo talaga na hindi niya ginagrab, hindi niya ginigrib yung kasakiman, wala siyang ganon. Hindi niya inaano yung posisyon niya, basta siya napakasimpleng tao. Nakikita nyo, kumakain lang yan, nakakamay. Hindi na kailangan sa mga executive meeting na kumakain ng kailangan ay ginto ang kutsara. Talagang ang ating Pangulo talagang makamasa talaga, makatao, makadiyos. Although sinasabi nilang brutal magsalita, brutal, alam mo, ang Pangulo talagang bago naman siya tumakbong bilang Pangulo, talagang sa nakikita ko yan kapag ini-interview yan o sabi mo talaga nangangampanya yan, talagang lagi niya talagang sinasabi yung droga, yung tatapusin talaga niya yan. Although hindi ganun kadali, sinisikap ng ating Pangulong Duterte na talagang maubos. Although talagang nakakalungkot dahil may mga bagay na nakikita po ninyo sa news na brutal na sinasabi nila, namasakir nga sa Bulacan Nakita mo, yan ay ugat Yan ay ugat ng droga Biruin mo, 1-year-old, pinatay meron pang sabi-sabi ng ibang comment dyan na ni-rape daw yung 1-year-old.
o ano pa, alam mo talagang napakasakla para sa isang ama yung maulila ng kanyang asawa, anak, o biyenan ba yun, o ina ng ina niya. Kaya talaga po sa ngayon ay dapat mag-ingat po talaga tayo. Talagang make sure yung ating bahay, lagi nakalak yan bago po tayo matulog. Ay dapat nga mayroon talaga tayong CCTV na talagang aagapay talaga yan. Kumbaga meron tayong alarm sa ating tahanan. Laging kasi bago tayo matulog, kailangan yung seguridad natin, hindi natin nakalimutan dahil kamakailan lang yung nahuli nga dyan sa Santa Lucia, no, yung nakalimutan yung asawa dahil ang pasok yata yung panggabi alas 12. Nasa lisihan sila ng magnanakaw, biro mo nakuha yung 5 cellphone, yung pera, pero nahabol naman. At dahil yung mga tambay nga, dahil nga may CCTV, nakita nga doon sa barangay, maigi yung mga tambay na nahandun, naagapan nila yung magnanakaw, nabugbog nga lang talaga siya. Naisole, oo. Alam mo yan, napaka-importante talaga yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sa magitan nga yung mga ganyang news, ay talagang napoprovide nga ng ating mga kababayan yung maging precaution tayo. Katulad nga ng inyong lingkod, yung aming laging ninangawa sa aming programang Kasigadora agad, yung LPG na nahanyo sa Durable Subdivision na talagang dapat talaga tanggalin na. Hindi ko nga malaman. Siguro naman napapanood ang ating programang Kasigadora dyan sa Barangay Ampid 1, dyan sa munisipyo. Hindi ko alam kung bakit sila nagbubulag-bulagan. Dahil nga may kamag-anak. Alam nyo talagang pag nalaman ng ating Pangulo yan na ganyan ang sobra talagang yung ginagawa po ninyong mga hindi maganda sa nakita mo, ang bayan ng Rodriguez Rizal, pinasala ng ating Pangulo yan. At saka ni ni Chief of Police de la Rosa, nakita mo ano ang nangyari doon? Talagang napaka-peaceful po talaga ng Rodriguez. Alam mo, Pangulong Duterte, kung nakaka-monitor ka sa aming programang Kasigadora dahil napapanood po ang aming programa sa pamamagitan nga po ng Maharlika Recovery Team na talagang napanood nga mismo sa Malacanang, ang PSD rin, na siguro po, Pangulo, pasyalan niyo po yung bayan ng San Mateo. Kami, wala na po kaming sasabihin pa dahil ang programang Kasigadora ay hindi po naming hangad na manira o kayo po, sabi nga nila, trabaho nyo yan, kayo magmasid, siguro naman. Sinabi naman niya, pag maliit na bagay lang. Maliit o malaking bagay. Alam ko naman inaksyonan nyo, kayo na po. Dahil magkatabi lang naman yan, magkapitbahay lang ang Rodriguez at saka San Mateo. Medyo pasyalan nyo po. Kahit na matagal na rin kami sa San Mateo dahil hindi nga kami nagpapa-assign dyan kaya mahirap na lang po magsalita. Kaya sa aming programang Kasigadora, napakahalagang impormasyon po ang inyong makakalap dahil ang aming programang Kasigadora Action Agad ay napapanood mo dito po sa CCA News, Philippine News Channel TV at ating mga OFW po dyan sa ibang bansa, sa ibang dako po ng panig ng ating mundo na talagang sinusubaybayan po na kung saan nga nalalaman nila ang mga kaganapan. Nakita nyo yung paglagasa nga po dyan sa Alabama, ng isang napakalaking sabihin natin disaster na sa kanilang bansa. Mapalad nga tayo, ang mga disaster na dumarating sa atin ay talagang hindi ganun kagagrabe katulad sa ibang bansa. Kaya nga ang ibang bansa talagang nagpopondo po yan sa kanilang yung mga seguridad. Malamang ang atin ng mga Pilipinas ay talagang sa totoo lang hindi pa talaga handa ang ating bansang Pilipinas sa mga ganitong pagkakataon. Ipo nga lang ang dumapo sa ibang dako ng paling napakalaking disaster halo pa kaya yung hurricane na napapanood po niyo sa ibang bansa na talagang ito po'y sakit na po talaga ng ibang bansa, especially sa California, sa LA, mga sakit na po talaga, hurricane talaga, pero talagang napakalaki nga. Kaya antabayan lang po natin sa ating programang Kasigadora yung video nga po na ikatatlong bahagi po dyan sa Real Quezon, Maharlika sa chapter nga po dyan sa Real Quezon na kung saan nga po ay matutunghayan po ninyo yung pakikipag-ugnayan po natin sa isa sa mga opisyalis dyan. Kaya babalik po ang ating programang Kasigadora sa ilang saglit lamang po. Muli po nagbabalik ang programang Kasigadora Action Agad. Ang oras po natin sa ganap na alas 2:30 na nga po. Kaya tuloy-tuloy po tayo sa ating pagbabalita, Kaya abangan nyo po sa monitor, Sinasabi ko nga po sa Real Quezon na kung saan nga po yung mga mangingisda dyan ay talagang natulungan nga po ng Maharlika Recovery Team. Tama-tama yan, Dahil magsoso na nga, malamang may babalita nga ni Mr.
Daniel Prañesa yan. Ang mga mangingisda nga po dyan sa Real Quezon ay talagang nabiyayaan nga po ng malinis na titulo po ng Maharlica's Recovery Team. Sa umuno po ng ama ng lupa na si Mr. Daniel Prañesa. Siyempre, ang kanyang kaliwat kanang kamay na si Cowboy Omega. Naantayin natin yan sa kabilang linya, no? Para mag-report, magbigay ng report sa atin kung ano yung nagalap sa Payatas at saka kung ano yung mga kaganapan nga dyan sa ibang dako nga po ng bansa na natulungan na sa Palawan, sa Baguio, yung mga ipapalo up report po yan ni Mr. Omega, yung mga nagkaroon na nga po ng malinis na titulo ng nasabing Maharlican. Kami naman po, paulit-ulit naming sinasabi sa inyo, lalo nga yung nag-email sa atin na taga Switzerland, ano, na nakapag-asawa nga na isang Swiss, nabibili sila ng lupa dyan sa kanilang probinsya sa Bulacan. Yun nga po ma'am, katulad nga po ng lagi namin tinatapik sa aming programang Kasigidora Action Agad, ay wag po kayong bibili ng rights. Kasi yung rights po na yun, pagdating po ninyo kahit saan po, kay barangay lang yan, lalo po pag fiscal, hindi po yan tinatanggap ang rights. Yung naman po tinatawag nilang titulo na hindi malinis, possible pa kayo makapameke. Yun nga, yung maangkin nyo, masabi nyo, akin to, binili ko lang to, hindi ko lamang alam na peke. Kaya nga napaka-importante nga po, yung bibilin po ninyo na lupain para sa inyong mga kamag-anakan dyan sa Bulacan, ay makaano po kayo sa aming programang Kasigidora para malaman po ninyo ang mga mahalagang kaganapan dito para hindi po kayo maligaw. Ha? Nasa kabilang linya na po ang ating CCN News Patron na si Reden Oro. Pasok! Magandang hapon, Master. Award na importers, binala ayon sa DA, nagbibilang na ang mga araw nyo. Bilang na ang araw ng mga importer ng karne, gulay, isda at mga kaugnay na produkto na kaduda-duda ang business operation. Ito ang ibinabala ni Agriculture Secretary Emmanuel Piñol matapos makipag-ugnayan sa Philippine National Police o PNP para pangunahan ang pag-iimbestiga sa estado ng mga kumpanya na nag-a-apply ng import permit sa Department of Agriculture o DA. Sinabi ni Secretary Piñol na sinimulan na ni Superintendent Ed Magbanwa na suriin ang listahan at hawak ng Bureau of Animal Industry o BAI at ng Bureau of Plant Industry o BPI para malaman kung lehitimo ang kanilang operasyon at may kapasidad na makapag-angkat ng produkto sa ibang bansa. Ayon sa kalihim, nais nilang matapos na lamang sa lalong madaling panahon ang mandatory evaluation of verification para tuluyang malinis ang listahan ng mga importer ng mga produktong pang-agrikultura. Anaya, 43 importers na ang pinagbawalan nilang mag-import ng bawang at maaaring maging pangmatagalan ito para sa ginagawang manipulasyon sa presyo at supply ng bawang sa bansa. Sa kasalukuyan, sinabi ni Piñol na nasa kanilang monitoring ang presyo ng bawang ay nasa 90 pesos hanggang 120 piso kada kilo. May itutuloy na mataas pa rin dahil ang farm gate price ay nasa 60 piso kada kilo. Pero mas mababa ito kumpara sa nakalipas na ilang linggo na nasa 20 piso sa presyo na dagdag pa ni Piñol. Kasabay nito, inihiyag ni Piñol na bukas, dahil mang negosyante ang pag-aangkat ng bawang, maaari silang mag-apply sa BPI o Bureau of Industry, pero dapat ay legitimo kakayahang mag-angkat. Ang mga mag-apply ay scrutinize ng PNP. I will be lying at sabihin sa inyo na 100% foolproof ang aming sistema. Kasi, pero I will be difficult for them kasi iimbestigahan namin sila bantapan ni Piñol. Igilid pa ni Piñol na wala silang pinoprotektahan at wala rin silang pakialam kung sino ang mga aplikante ng import permit basta ang importante ay malinis ang industriya at mabigyan ng magandang presyo ang mga consumer. Yan lang ang aking report. Mula pa rin dito sa Quezon City. Ito si San Patul, number 3.
Redentor O, nagulat para sa programa Kastigadora CCN News Filipino News. Wow, nabigkas mo ng matino ang Kastigadora Action agad kahapon kasi punso CCN News. Amazing sa'yo. Binabati po natin ang mag-inang Rhea at saka Lola Cristobal po. At syempre, ang treasurer nga po ng Maharlika Recovery Team na si Norway Divina Gracia na lagi pong kaagapay po na ni Cabot. Mamaya po, bago po matapos ang aming programang Kastigadora, mamaya i-announce ko po yung naganap pong pinuntahan po namin dyan sa Barangay Payatas o Batasan nila sa Batasan. Mamaya po yan, bago po matapos ang aming programang Kastigadora Action Agad. Syempre, alam mo naman ang Maharlika Recovery Team ay talagang nagre-recover nga po ng 7,100 island. Yun nga, yung natitirang 34th island, malamang yun na yung kinuha ng China. Antay natin sa kabilang linya yung ating tagapagsalita nga po ng Maharlika Recovery Team at syempre ang Provincial Director po ng PSD na si Caboy Omega para naman po sa kanyang mga halagang impormasyon kasi marami pong mga talagang OFW na lagi pong nakamonitor talaga sa aming programa dahil nga po sa mga malinis na titulo. Nais nga po nilang malaman yun, ano ba yung malinis na titulo na yan? Bakit ba kailangan may malinis na titulo? May titulo naman akong hawak, binili ko lang naman yan, kasalanan ko ba kung peke yung nabili ko? Kaya napaka-importante po na malaman po ng ating mga kababayan na meron po talagang nagmamay-ari ng nasabing malinis na titulo. Nasa kabilang linya po sa Basilan City, dyan po si Nado Daytal, pasok! Kasamang Daytal. Kasamang Daytal, nasa kabilang linya ka na ba? Pasok. Yes, kasama Dr. Jen at Jenny. Okay, go ahead. Ito araw po na Thursday, inikot natin yung National DPWS project. Tambay yung yung jackhammer dahil kakulangan sila ng operator. Tinanong ko kung bakit naging tambay. Yung kikilos lamang po, yung excavator at saka yung dump truck. Na yung tatlong equipment, isa lang ang operator nila. Dynapack at saka jackhammer, pati yung excavator, kaya lagi silang natatambay. Yun ang napagalaman natin kaninang umaga. Patuloy nila itong binubungka itong kalsada at saka itong lupa na dati nilang nabungka na semento ng kalsada, lupa na naman yung bungka nila. At yung jackhammer gapon, nabubungka na ng excavator kaninang umaga po. Ayon ang nasa ginagawa nila. At itong binatawag ng flood control drainage, abot na rin ng sa haba ng more or less 50 meters ang haba ng nasemento nila ng itong kanyang kanal. Ngunit hindi pa nila na-finalize na napaplaster kung kailangan ba nila itong ipaplaster o hindi. Isa na ito ang alternative way itong kanal ng Barangay Aguada. Yan po yung dati natin live report. Tingnan natin yung ginagawa nila. Kung abutin ba nila yung boundary ng Barangay Menzi at saka Aguada o kaya kung hanggang ba dyan lamang sa kabila ng boundary Barangay Sandrapay at saka Aguada. Ayon po ang binubungkar nila, sinisemento, tugma ito sa Barangay Doña Ramona. Doon sa dugtong ng Barangay Riverside na yung target na sinasabi natin. Ayan po kasamang Master Jen at Jenny ang ating nababalitaan itong araw
ito si CCN News, Patronan, Nardo J. Taros, Nagulat mula po dito sa Barangay Cabo, Isabela City, Basilan Province para sa Investigadora, Action Balita, CCN News, Filipino Views. Maraming salamat sa iyo, Nardo Daytal, na talagang makabuluhang pagbabalita mo dyan po sa bayan ng Basilan City, no? Na kung saan, mapakita po natin sa ating programa, yung nagaganap nga pong video dyan, na kung saan sinamahan nga po tayo ni Mr. Dominador, na ipinapakita po na yung talagang napakahalaga nga po, yung sinasabi, nakita po ninyo, yung nakatambak malaking grabo ba yan? Yung malaking bato. Ayan nga po yung pinapakita ni Master dyan na aking kasama, yung giniba nga pong bahay na talagang nagdudukto nga dun sa sinasabi niya nasakupan daw yung land grabber. Ayan, sinasamahan tayo ni Mr. Dominador, yung lupa niya, yung mga tinanggal, nakita nyo, napakabakante na, no? Ayan nga, ayan po yung mga bato na tinutukoy yan, napakadelikado po sa mga kabataan, yung mga naglalaro. Yan po yung itinambak ng kalaban nilang land grabber, na talagang pagka nagkaroon po ng tag-ulan o pag ano po ng dagat, ayan po, makikita nyo, napakadelikado po yun para sa mga maliliit na bata. Kaya pinapakita ni Master Jen na yan dati yung patag yan, tinambakan nga ng land grabber na yan, na inaangkin po niya. Yan, tinuturo ni Master Jen. Yun talagang napakadelikado. Kaya po sa ating mga kababayan, no, kaya nga panawagan po ng sinasabi nilang Real Quezon chapter sa Maharlikas na sila ay tugunan na talagang asikaso. Ayan po ang inyong lingkod. Ako saan pinapaliwanag ko nga po, no, yung mga masasakupan pa nila, ang dami po mga halaman yan, Master Jen, ano, yung mga saging, mga na talagang tinanggal po nila na walang hapa. Nakita niyo mga kababayan natin na talagang umaasa lang sila sa dagat. Nakita niyo, napakadelikado pa rin nga ng pagtira nila dyan dahil nga karagatan niya. Ayan yung mga bahay po na talagang sinira po talaga. Maigit sana ang sumira, kalikasan. Tao po ang sumira. Kaya gigil na gigil nga po yung si gastadora niya, si Veronica pinapaliwala ni Almonte. Yan, yung bahay po niya na hindi po ganyang kapangit siya, pero nakita po niyo yung itsura. Dahil nga po sa urong-sulong nila nga pag-alis, palanakot po, ayan, pinapakita po ni Mr. Dominador. Yan po yung mga lote, dati punong-puno po sila dyan. Pero dahil nga po nabayaran na, yung mga voluntary exit na lang po yung iba. Ayan, kaya pinapaliwala niya sa Kasigadora na sila'y matugunan nga, panawagan din nila sa ating Pangulo o kay Mr. Daniel Pranyesa na aasikasuhin nga po nila na maging kanila na yung 2 hektarya. Kaya alam nyo mga kababayan, napaka-importante po na kahit nga po tayo isang mahirap o dukha lang, importanteng legal po lahat ng mga hawak nating dokumento. Patuloy po kayo tumutok sa aming programang Kasigadora dahil lagi po ninyo, ayan po, ipapollow up natin yan dahil meron silang mediation na hindi na po natin kailangan pang banggitin. Pinisiling po na patuloy po kayo sumuporta, mag-monitor sa aming programa dahil hindi po natin titigilan yung kalaban yung land grabber hanggang sila na po ay umalis dyan sa pag-aari po ninyo. Alam mo, Master Jen, kahapon, dahil ang ating programa ay talagang nakita mo na puro banat ang inabot natin kahapon. Alam niyo po mga kababayan, meron po kasi kami isang kasama sa mamamahayag na lumapit din po na kapwa po namin mamahayag na lumapit po sa aming programang Kasigadora Action agad dahil nga po ay nagpapagawa nga po siya ng isang bahay na magkaroon nga po ng right ng magandang daan o right of way ang kanilang mga kasama sa nasasakupan na lupa. Pero sa magandang loob nga po niya ay mukhang nakasama pa to Master Jen. Dahil merong isang, sabihin na lang natin na isang pulis dyan na sinasabing titira pa lang, ay mukhang umaangal pa, ginagawan sila ng senaryo. Dahil syempre, alam mo minsan pag tayo galit, pero bago natin talakayin muli yan, babalik po ang ating programang Kasigadora sa ilang saglit lamang po. Muli po nagbabalik ang aming programang Kasigadora. No, yun nga po, kasi minsan nga po tayo, kahit po tayo galit, nakakapagsalita po tayo ng hindi maganda. Kasi yun po yung tawag nilang bugso. Kaya nga dapat nag-iingat talaga ng mga panalita. Pero dahil nahandyan na po yan. Ngayon, ang amin naman pong panig dito dahil naibigay naman po ni Mr. Indencio yung kanyang panig. Dahil syempre, nagmagandang loob nga naman siya, Master Jen, binigyan niya ng way, ng daan yung
taong yun, dahil parang magkakasama nga sila sa isang compound, although magkakaiba naman talaga sila ng area dyan, dahil na banggit din sa atin ng ating kasama na naireklamo niya na yung pulis na ama nito. Dangat okay. nagmakaawa nga sa Saan kanya. ba? Sa Camp Karingal, na reklamo lang nga niya. Doon nga mukhang pinagtimpa ng kapito. Ang senaryo siguro dito, ang kanya lang namang hinala, ay baka nakakapaghiganti. Alam mo, minsan, hindi maaalis yung talagang kahit tayo, may grip tayo na itong taong to. Malamang, naging way yan para kalabanin siya, para maagad din. Dahil nakapag-retired na yung amang pulis nito na sinasabi na kung ano man yung naging hidwaan nila. Ngayon, ang concern lang naman dahil lumapit sa ating programa, dahil nairadyo nga ata sa kapitan dito sa Barangay Batasan Hills, kaya alam mo, kapitan niya si Jojo Abad, Si Jojo makikipagtulungan tayo kahapon sana kay Ray Pareñas. Hindi naman natin siya naabutan. Yan. Pinuntahan naman natin sa Pilcoa. Puntahan po Hindi rin natin natin. naabutan si Nani. Hapon. Siguro talagang hindi pa yung ganun ang way, pero nakapagbigay naman kami ng calling card dyan sa tanggapan po ng Batasan Hills, na kung saan maibigay nga po no, yung sa alam ko sekretarya ni Kagawad Ludovica para maibigay yung, pero wala pa naman tawag sa atin ngayon. Ang amin lang siguro bibisitahin natin diyan ang ating kagalang-galang na kapitan ng Batasan Hills na si Jojo Abad para maibigay po yung panig ng iniradyo sa kanya kasi nakapagsalita kaya ata kapitan na ano ba to, may sariling mundo ba to, bakit ganyan ang salita? Sinabi yun? Yes, kasi nga yung pinarinig na sa kanya ng pulis na Yun. nakapagmura, alam niyo po kapitan, minsan po kasi po nasa code po ng DILG, tayo po mga kapitan, nagpapapayapa po tayo ng ating mga kababayan. Sana po maging fair po tayo. Ngayon po kami naman po, si Master J, ako po ang Unicode, Master Jenny, ay lalapit po sa inyong tanggapan kasi Kasigedora action agad para actionan po yung nasabing sumbong. Hindi naman po nagreklamo sa inyo yung aming kasama na si Nelson Indencio. Gusto po niyang sabihin yung kanyang panig. Dahil nagkaroon na po kasi ng ni Jason yung kanyang asawa dyan at saka yung pulis nga na hindi na muna natin babagitin para na din sa ikaka-resolve ng itong problema na to. No? Siguro po, Kapitan, nagkaroon po ng pagkakataon ng programang Kasigedora kasi hindi po namin kayo natagpuan. Although busy po kayo, ay kami po ay makikipag-ugnayan po kay Ray Pareñas po para makalapit po kami sa inyong tanggapan para makuha na rin po yung panig ninyo. Nakapagsalita po kayo na narinig po mismo ng aming kasama na nakapagsalita po kayo ng gano'n. Kasi alam niyo po sir, minsan yung mga salita, lahat naman po talaga nakakasakit. Pero sana po intindihin po natin bago po tayo nagbitaw ng mga ganong salita, kinuha nyo po yung panig. Bago po sana ninyo, kung narinig po ninyo yung pangit na salita, ay pinatawag nyo po lang yung tao. Pinatawag nyo muna mag-isa, hindi pinagharap nyo po silang parehas para po malinawa yung issue kasi hindi naman po tayo po pwedeng sasaw-saw lang. Katulad po ng aming programang Kasigedora, hindi po kami basa-basa sumasaw-saw. Hindi po namin hangad ng programang Kasigedora para kayo po ay sirain o kahit na sinong kampihan. Ang sa amin lang po, sa pamamagitan po ng aming programang Kasigedora ay nananawagan po si Mr. Nelson Indencio, ay residente nyo rin po yan, ay maibigay po niya yung kanyang panig. Siguro po sa mga susunod pong araw kapag natagpuan po namin kayo. Pero susubukan po ng aming programang Kasigedora na kayo po ay makadaupang palad po at nang maisama po namin tong taong to. At nakunan natin yun. Para Yung siguro po sa mga nila sa mga na susunod pong araw, Kapitan, ipapakita po sa programang Kasigedora yung amin pong naging ugnayan. At ang hangad naman po nito ay maayos kasi siyempre alam nyo, pulis yan, Kapitan. Ang panawagan lang po ng aming kasama para maayos na kung ano man yung mga hidwaan. Kasi ayon po sa kanya, nakapagbitaw po itong pulis na may ikalawa pang laban. Ibig sabihin, may pagbabanta po. Alam nyo, kayo na po nagsasabi kapag may nagbanta, ipablatter. Ngayon, ang aming kasama, natatakot naman siya dahil kahit naman po nasa mamamahayag ito, dumadaan pa rin po sa tamang proseso. Ganun din po ang ginagawa namin. Kaya harinawa nga po, sa pamamagitan po ng aming programang Kasigedora, ay mabigyan po ng katarungan ang bawat isa. Especially po itong tao na ito na nagmagandang loob siya. Kung makikita po niyo yung area niya, no, na pinaganda po niya yan, inayos po niya yan. Nakasimento. Yes, para naman po. Hindi nakasimento. Kung tutuusin, Kapitan, may fault talaga yung doon. Pero although hindi pa natin nakukuha yung panig niya, makikita niyo po, nagbigay po talaga ng daan yung mag-asawang Indencio para po sa kapakanan ng bawat isa. Pero hindi na naman po nila maintindihan bakit kailangan ipapatanggal doon at nahuli pa nga di umano nito ni Mr. Indencio na may nakasalpak na plasido, tinanggal at balak litratuhan. Para nga naman ko sabihin, dumaan doon, nasaktan, sa kabayaan nila. May bote silang nilalagay. Yes, pero yun nga po base lang po yun sa sumbong reklamo po sa amin ni Mr. Indencio. Siguro po, abangan nyo po yan sa aming programang Kasigedora para po sa mga ibang detalye.
alam mo, Masi dyan galit na galit si Bato eh. Yung mga Oo. pulis, nakita mo naman yung nanakit Galit ng ano, na ha? naman si General Itong, Bato. kung sakali mang itong pulis na ito ay ganun, Basta ba? siguro yung katapangan niya na sinasabi niya na ganito ganyan, tamang-tama, Alam ba, ito graduate. ng pulis na yan. mukhang bata Matanda pa. na. Bata pa, PO1 lang Anong eh. edad? Siguro sabi natin nasa 30 mahigit. Ano? Naku Tamang-tama naman yan, talaga, alam mo, oh. nangangailangan ng Marawi City ng mga ganyang klaseng tao. Diyan mo yung, alam mo, hindi ko masasabing yung mga bunot-bunot na ganyan na baka suklay lang ang Hindi, laman. alam mo, Hindi. isinunutan, pero hindi naman ano. Baka naman suklay lang. Hindi ko naman mahilig ang mga lalaki sa yung mga ganyan-ganyan ba. ganun ba? Siyempre, wag din natin bigyan ng pangit na version yun kasi pwede niyang i-deny yun dahil hindi naman talaga Oo nga, na. siyempre, hindi Although na- nagsabi ninyong Mrs. Indienso na doon sa barangay naka-uniform pa daw tumaso, naka-sakit pa yung pulis, yung pinaka-baril niya na nandiyan sa Naman barangay. sa Kaya nga barangay. ang tanong sa kanya ni Mrs. Indienso, naka-duty ka ba? Sabi niya, tapos na, bakit nakabaril ka pa? Dapat yun, alam niyo sa hearing, maging samol, Ayan. iniiwan ng pangbaril. Kasi hindi mo masasabi yung mga eksena na nagkainitan sila, nagkaano. Kaya, tama. sana po, alam nyo, Kapitan, kababayaan din po yan. Dapat kung sino man yung mga lupon na lahan dyan, dapat hindi pinayagan yun. May mali. Siyempre, ikaw naman, kung sino ka mang PO1 ka, bukas po ang aming programang Kastigadora Aksyon Agad para po ibigay po ninyo yung panig ninyo. Dahil, alam mo, wala naman pong problemang hindi maayos nagkaroon na po ng record yung tatay nyo dito Nagmakaawa nga Sana naman po, wag po nating daanin sa karahasan. Dahil alam nyo, mainit na mainit po ang Pangulo sa ganyan Wag po nating daanin sa kaharasan yung mga ganyang daan lang yan Oo nga. Alam nyo, wala naman Hindi pa sila nagdaang kamo. At saka hindi, ikaw sir, officer ka. Alam mo kay hindi siya media, kay individual siya, may edad siya, kailangan po natin siyang irespeto. Alam nyo bata yung ano. sabi nga nila kung gusto nyong ibalik ang respeto sa atin, marunong din po tayong respeto ng kapwa natin. Yan po, alam nyo, halinawa nga po, ang aming programang Kastigadora ay nakatulong po sa bawat isa. Kaya Kapitan Jojo Abad, antamayanan nyo po ang programang Kastigadora. Mahalay nyo, ma-picture po yung mga ginawa po ninyo sa batasan. Alam ko, talaga napakahigpit ng Kapitan to. Galing to kay Konsehal Ludovica Oo, si Ludovica. Alam mo Naku, naman si mahigpit yan. Ludovica, si Rani Ludovica, nakikita mo yung mga Oo. litrato niyan talagang at nakita ko sa opisina mo, Kapitan yung litrato ni Bato doon, hindi kami nakapag-picture ni Bato doon. Alam mo, sinugod ka nga po talaga ng Kastigadora dahil wala nga po si Ray Parias. Sa Nasa pamamagitan kahapon ni Sir Ray, makapasok po kami sa inyong tanggapan. Kasi Kami hindi mo naman po, kilala si hindi ka pa namin nakikita, Kapitan sir. Hindi ka pa namin Hindi nakikita. wala pa tayo interview dyan Pero nabanggit ka na sa amin ni Nancy before na yung Oo, tumatakbo Nancy ng pagkakapitan Cariñas. na isa ka sa mga tao ni Rani Yan. Ludovica. Ano daw yung si Alam ko Jojo? namang hindi ka namang ganun. Oo. Siyempre, tayo'y nasa panig ng liwanag, ng katarungan, Yan. ng katotohanan. Dahil ang lahat po ng bagay na pag-uusapan itong po ating yan. kasamang to, Oo. nagdadyaryo yan ang Oo. kanyang pamagat, katarungan Oo. at katotohanan. Parang ang nangyari, nawalan nga naman siya ng Wala katarungan. siya ng katarungan. Siya naman ay humihingi naman po ng taos-pusong paumanhi sa nasabi po niya. Siyempre, ikaw naman, ikaw ba Yan. naman, Yan. bubunutan ka ng suklay o ng saging sa likod ng ano? Oo. Talaga nga kahit ako, Natatakot. magagalit, di ba? Oo. Hindi ko sinasabing Kaya ako, hindi ko sinasabing nakakamatay yun. Alam mo, ang mga lalaki, mahilig mag-sukbit sa likod dyan. Minsan, poporma, biglang paglabas Oo. sa mga Para commercial. suklay lang. Suklay lang ito. Akala mo, bubunutan wag po tayong masyado. Siyempre, Siyempre, pulis siya. Dapat hindi yun na ganun. nga. Alam mo sir, mas makakabuti dahil ikaw graduate ka. Kung ganyang may galit ka, may sighi ka ng galit, andyan lang ang Marawi City, ay nako, pagulugtugin mo, pagkatutukan mo yung mga buwisit na Marawi group na yan. Diyan mo ilabas ang galit mo. Wag doon sa mga mamamaya, mga ordinaryo dahil diyan kayo kumukuha ng sahod sa ordinaryong mamamayan. Alam mo, kaya nga kinakastigo namin yan sa programang Kastigadora, hindi po makakalusot yung mga ganyan. Pero kayo naman po, ay bukas po ang aming programang Kastigadora para po sa inyong panig. Kaya happy listening po sa mag-asawang Indensyo. Huwag po kayong mag-alala. Ang aming programang Kastigadora, hindi po natin talaga titigilan yan at aayusin po natin yan para na rin po sa seguridad ninyo, para sa mapayapang pamumuhay dyan na dating tahimik naman po yan, ay maayos na po yung hidwaan ninyo. Yan. Ang kailangan lang po talaga natin dyan, Parang marinig. anak lang yata yun. Oo, Kasama sabi nga nung asawa parang anak ako Hindi, nag-alaga. ano tawag sa kanya? Ano tawag sa kanya? Tinatawag lang siya ng kundi Ano sabi? Nelson. Oo, yun Sabi nga. ng asawa, di ba? Aalamin natin yung panig dyan, no? Kaya umantabay po kayo sa aming programang Kastigadora Aksyon Agad.
dahil mukhang hindi yata nagkakapag-report si Ka Omega, no, sa ating programang Kasikadora, at abangan natin yan eh. Alam mo, busy-busy rin kasi ito eh. Kaya ang aming programang Kasikadora talagang hindi lamang po talaga napapanood sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang panig po ng mundo, no, nakikita po ninyo talagang lahat po ng sumusuporta, Switzerland, New Zealand, London, nakalating na tayo sa London, ha, Oo nga. sa Germany, sa Japan, Nagoya, Tokyo, sa Seoul, na kung saan nga talagang mga kababayan nating OFW na lagi nakamonitor dahil nakikita niyo yung mga kaganapan sa Pilipinas, kung ano yung mga nagaganap dito sa Marawi, yung nagdaang lindol, nakikita po ninyo, may dumating pong lindol sa ibang bansa, no? Pero sila naman ay prepare, kaya ang ating gobyerno, nagkakaroon tayo ng mga earthquake drill, para na rin sa alam natin kung sakaling dumating yung the big one na hindi naman dapat. Alam mo, mas maganda pa rin yung precaution tayo, prepare tayo. Kaya nga, prepare awareness nga. Isa, napaka-importante po yan, ano? Kaya, kayo rin, sa July 23, yung mga smoking ban, pinagbabawal na po yan. Araw pa naman ng linggo yun dahil kinabukasan. So na ng ating Pangulo. Kaya mga kababayan, para hindi po kayo magkaroon ng record, ay tingnan nyo po muna yung mga establishmento kung kayo dapat manigarilyo. Medyo tiis-tiis po pag may time, Happy listening po dyan kay Ana, nanahan dyan po, nakamonitor sa Durable. Alamin mo dyan, Bantay ka dyan. Ana, yung kung pumunta na naman ba yung dalawang pulis dyan, hindi ko na babanggitin, sisikat ka pa sa programa ko ito nga, may sumbong ang SPO1, mga SPO3, kung ano pa mga ano yun. Kaya, Bago kasi. yes, kaya ikaw naman, oligaryo, na lagi naman nakamonitor sa aming programa, medyo asikasuhin mo pa rin, dahil yung nga nasabi ko kaya Hasmin, malamang darating tayo doon. Itong mga nagdaang araw na naman, traffic na naman dyan sa barangay Ampid Uno, mukhang wala na naman talaga alam mo, ang solusyon dyan, katulad dito sa Batasan, ano na lang, magkaroon na lang talaga kayo ng sign dyan, o magkaroon na lang talaga kayo ng traffic light. Nakakatulong Maganda yan. pa, kaysa Mas alam mga pa. traffic enforcer. Kasi nagpapasahod kayo ng mga walang silbi, ibinili nyo lang ng traffic light yan. Wala naman mga silbi, mga nagda-dancing-dancing lang din. Alam mo, kung gusto mo magsayaw, pumunta ka sa disco. O kaya magturo ka na lang ng ng sayaw. Nakakairita na kayo, sa totoo lang. Ewan ko ba, alam ba na nga pamunuan ng barangay Ampid Uno yan, si Hector Reyes. Akala ko ba talagang hindi niya kinikilingan yung mga ganyan. Happy listening po sa SM, dyan sa CRS na hanggang ngayon wala pang tawag sa amin si Jerry D. Guzman. Although hindi pa nga natin nadadaalan to, Master Jerry. Nga. Maging dyan sa Goldilocks, naku, wala tayong wala tayong kinain doon. Ang ating mga... Busy nga tayo kahapon, hindi nga natin nakuha dahil paglakad nga natin, hari naman mataanan natin. Happy listening sa Sisi Gore, kay Kuya Ryan, hindi kami nakadaan sa'yo, wala tuloy kaming pagkain. At syempre si Brian, yung gumagawa ng aming t-shirt, hindi din kami nakadaan, may sponsor sa amin yan. Hindi Kaya din nga, kami yung t-shirt nakadaan. namin, kailangan tapos Dadaan na. kami ngayon para sa aming uniform. Alam mo naman, laging napapanood sa aming programang Kastigadora, yung kanyang t-shirt na kung mga Yan. tatak, ini-sponsor niya sa amin yan. Alam mo, ito hindi lang gwapo, galante pa. Galante, no? Hindi alam, bigyan mo na ito ng pang-merienda. O, bibigyan na na sisig doon. Siyempre, yung guardia niya sa Evergotesco, sa baba sa supermarket, na lagi talagang umaantabay sa atin yan kapag nandiyan si manager para sa sponsor natin yan sa Sponsor natin, kailangan Yes, makuha wala na. nang inumin yung mga media natin Tama. nagkakaubusan na syempre, alam mo naman, ginabati natin, lagi nakamuna si Konsehal, at syempre, ang happy po ng Rodriguez Rizal na si Hector Grijaldo, Ayun nga. na walang takot, walang gulat, talaga nga, sir, ipagpatuloy po rin yung mga mabuting gawain niya sa Montalban na para wala na mga nanggugulo mga kabataan dyan, hindi ka na matatakot pang maglakad kahit ng madilim. At syempre, yung meeting po natin sa July 30, sa linggo po, sa 23, Sa yung sa Bulaluan. Bulaluan po, alas 9 po ng PSG. yes, alas 9 po ng umaga yan, puntahan po ninyo para po malaman po ninyo, baka mapasama tayo sa SONA. Nag-imbita ang Maharlikan. Yes, happy listening kay Katak, dyan sa Pakistan, na uuwi na. Kaya, Noria, chat-chat pag may time, Kaya Tawag-tawag ka sa imo, Kaya ito po ang inyong lingkod, si Master Jenny, para sa... Wag mo tayo sa ulo, Noria. Paalam na. Ito si Master Jen. Magandang hapon po sa inyo at mabuhay po kayo. Narito na ang programang Kasikadora, Master Jenny.
Ito lamang sa himpilan ng CCN News, Filipino News, makakapakinggan tuwing araw ng Huwebes at Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Sir Jenny, makakasahan sumbungan ng bayan. Siguraduhin mo lamang na ang inyong mga dokumento at testigo ay inyong kasama. Magsumbong sa kastigadora, Master Jenny, sumbong, sumbong, sumbong.